Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, December 12, 2025, Friday. Meron tayong panibagong sistema na binabantayan, hindi pa ito nakikita ngayon, pero ito ay posibleng lumabas next week kung kailan tayo ay abala sa papalapit na Kapaskuhan. Alamin natin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa potensyal na bagyo na ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, shear line ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, habang ang Northeast Monsoon o amihan ang umiiral sa Northern at Central Luzon. Ibig sabihin, dalawang salik ang sabay na nagdadala ng mga ulap at pag-ulan ngayon. Ang banggaan ng malamig na hangin mula Hilaga at maalinsangang hangin mula Pacific na bumubuo ng shear line at ang malamig na bugso ng amihan na karaniwang nagdudulot ng tuloy-tuloy na ambon, maulap na kalangitan at malamig na hangin sa Luzon. Para sa Bicol Region, Quezon, Northern Samar at Eastern Samar, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm dahil sa shear line. May potensyal na flash floods at landslide lalo na sa mga bulubunduking barangay at mababang lugar dahil posibleng umabot sa moderate to at times heavy ang buhos ng ulan sa mga oras na tatama ang malalakas na rain bands. Sa Cagayan, Isabela at Aurora, magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan dala ng northeast monsoon. Ang ganitong klasing ulan ay kadalasang tuloy-tuloy na mahina hanggang katamtaman pero maaari ring lumakas kapag sinabayan ng pansamantalang pagbuo ng cloud clusters. Tandaan na kahit hindi thunderstorm, ang matagal na ambon o ulan na dala ng amihan ay pwedeng magbabad sa lupa at magdulot ng pag-apaw ng mga sapa at ilog. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at nalalabing bahagi ng Central Luzon, partly cloudy to cloudy skies na may pulupulong light rains dahil sa amihan. Generally, walang inaasahang malaking epekto, ngunit manatiling maingat sa mga matataas na kalsada at gilid ng bangin dahil basa ang daan at posibleng madulas ang mga kurbada lalo na sa madaling araw at gabi. Para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Calabarzon, partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers o thunderstorm. Ang trigger ay ang shear line at mga low-level convergence. Kaya pwedeng biglaang bumuhos sa hapon o gabi, kasunod ang mabilis na pagbaha sa low-lying roads at underpass. Maging handa sa biglaang bugso ng hangin at kulog kung papasok ang mga thunderstorm mula sa silangan. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang malalaking bahagi ng Visayas at Mindanao, partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm dala ng easterlies at localized thunderstorm. Sa mga lugar na mainit at maalinsangan sa tanghali, mataas ang chance ng late afternoon hanggang evening thunderstorm na maaaring maghatid ng malalakas ngunit panandali ang buhos ng ulan. Sa forecast wind and water conditions, para sa Northern Luzon at sa silangang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, inaasahan ang hangin na moderate to strong mula northeast. Ang alon ay moderate to rough na may taas na nasa 1.5 hanggang 2.8 meters. Delikado ang paglalayag ng maliliit na bangka at motor bangka lalo na sa mga bukas na baybayin na direktang nakaharap sa Pacific. Sa nalalabing bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula northeast at ang alon ay slight to moderate, nasa 0.6 hanggang 2.5 meters. Kahit ganon, tandaan na ang thunderstorm outflow ay maaaring magpataas ng hangin at alon sa loob ng ilang minuto. Kaya ugaliing sumunod sa mga abiso ng Coast Guard at lokal na Port Authority. Impact highlights at paalala sa mga lugar na nasa ilalim ng shear line tulad ng Bicol, Quezon, Northern Samar at Eastern Samar, bantayan ng mga ilog at creek na mabilis tumataas kapag sumampa ang heavy rain bands. Iwasan ang pagtawid sa rumaragasang tubig at agad makipag-ugnayan sa barangay kung may nakikitang pagguho ng lupa o bitak sa gilid ng burol. Sa mga sakop ng amihan gaya ng Cagayan, Isabela at Aurora, maghanda sa mahabang panahon ng ambon at malamig na simoy. Magdala ng kapote at payong. Update tayo sa potential tropical cyclone. Ayon sa opisyal na outlook, sa week 2 sa forecast ng Pag-asa, inaasahang lilitaw ang TCLV-1 sa timog silangang bahagi ng tropical cyclone advisory domain at malamang na pumasok sa PAR na may mababang chance ng mabilis na development. Mahalaga ito dahil ibinibigay ng outlook ang heads up na posibleng magkaroon ng sirkulasyon pumasok sa ating teritoryo. Kahit hindi pa tiyak kung magiging tropical depression agad, ang emphasis dito, low likelihood para maging ganap
ganap na bagyo sa week 2. Ngunit sapat para magpahiwatig ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa silangang baybayin kapag humila ang convergence band. Sa multi-model read sa mga international weather model, magkaibang nuance. Ang European model ay may conservative na tono. Nagpapakita ito ng unti-unting pagbuo ng low pressure sa malayong timog silangan na dahan-dahang kikilos pahilagang kanluran. Ngunit mas nakikita ang sirkulasyon na ito sa labas ng kalupaan at maaaring sumunod sa kurbadang pahilagang silangan kapag lumakas ang upper level westerlies at lumalim ang amihan. Kabaliktaran ng GFS ay mas agresibo, mas maagang nakikita ang sirkulasyon, mas maaga ring hinuhulaan ang consolidation at inilalarawan ang rutang maaaring dumaplis patungong silangan ng Visayas bago bahagyang lumihis pahilagang silangan. Sa madaling salita, parehong may low pressure ngunit magkaibang timing at lapit sa lupa. Sa ensemble consensus ensemble view, dumadami ang miyembrong pabor sa senaryo na hindi direkta ang pagtama. Mas marami ang ruta na kumikilos paikot sa karagatan ng Philippine Sea at pagkatapos ay umiikot pahilagang silangan. Isang pattern na karaniwan kapag malakas ang amihan at may shear line na pumapako sa silangan. Iilan ang tracks na dumidikit sa Southern Visayas o Bicol region, pero kahit ang mga iyon ay may indikasyon ng mabilis na paghina o pagliko kapag nakasalubong ang malamig at tuyong hangin sa itaas. Ibig sabihin, umiigting ang signal na rainmaker kesa windmaker. So ganito ang nangyayari sa kapaligiran. Dalawang bagay ang kritikal. Una, ang low-level convergence sa dulong timog silangan ng PAR kung saan mainit ang dagat at may sapat na moisture. Pangalawa, ang patuloy na paglakas ng northeast monsoon na nagdadala ng vertical wind shear. Ang kombinasyon ng mainit na dagat at malakas na shear ay madalas magbunga ng sistema na maraming ulan, ngunit hirap magpalakas sa typhoon intensity. Kung mananatiling mataas ang shear sa kalagitnaan ng susunod na linggo, posible na manatili ang sistema sa antas na tropical depression hanggang tropical storm kung sakaling maging ganap na bagyo. Possible timeline kung susundin ng mas conservative guidance, unang senyales ng mas organisadong sirkulasyon ay posibleng makita sa paligid ng December 16 hanggang December 17 bilang low pressure na may kumpletong pag-ikot sa gitna. Sa pagitan ng December 17 at December 18, maaari itong mag-consolidate sa malayong silangan ng timog silangan ng Samar o sa bandang silangan ng Bicol. Kung sakali mang maging tropical depression, ang window ng pagiging ganap ay nasa bandang December 18 hanggang December 19, kasabay ng pag-angat nito pahilagang kanluran bago makaramdam ng paghatak ng mas malakas na amihan. Rain focus ito kesa wind focus dahil hindi robust ang typhoon signal sa consensus. Ang mas mahalagang tutukan ay ang spatial at temporal distribution ng ulan. Sa mga unang senaryo, A at B, ang mga probinsyang nakaharap sa Pacific, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at Samar ang unang sasalo ng tuloy-tuloy na pag-ulan kapag sumadsad ang rain band. Kasunod nito, pwedeng sumalo ang Masbate, Biliran, Leyte at mga silangang bahagi ng Samar Sea coastline kung magtatagal ang sistema sa silangan. Posibleng magkaroon ng dalawang alon ng ulan, una sa paglapit, pangalawa sa paglayo kapag humila ang wrap-around band. So quick recap, shear line ang direktang nagpapaulan sa Bicol, Quezon, Northern Samar at Eastern Samar, amihan na nagdadala ng tuloy-tuloy na ulan sa Cagayan, Isabela at Aurora, Ambon at maulap na kalangitan naman ng karaniwan sa Ilocos, Cordillera, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon. Sa Metro Manila at Calabarzon, may chance ng hapon o gabing thunderstorm. Sa dagat, moderate to rough ang alon sa silangan ng baybayin ng Luzon at Visayas, kaya iwas muna ang maliliit na bangka. Sa long range forecast, may TCLV1 na inaasahang papasok na may mababang chance maging ganap na bagyo, habang ang GFS ay nagpapakita ng low pressure na posibleng lumihis pahilagang silangan bandang December 18 kahit walang malakas na bagyo. Inaasahang magpapatuloy ang mga ulan dahil sa shear line at amihan. Kaya manatiling alerto at handa.